At ito ay pagpapaliwanag lang na naging effective nga yung ginawa ni Maharlika. Ang problema, hindi nila maintindihan na out of touch naman si Maharlika pagdating po sa mga Duterte. Hindi naman po kinakausap yon, yung kanyang bitaw ay hindi naman po coordinated sa maisog, hindi naman po coordinated sa mga Duterte. Ibig sabihin, walang basbas yun ni Pangulong Duterte. And yet, napapraning ang Malacanang. Nagigets niyo ibig sabihin? In other words, mali yung pinakikinggan ninyo. Mali yung... Ang tanga-tanga nyo. Sorry ha. Sorry sa mga nasa Malacanang ha. Di ba ho? Kung pinaniniwalaan ninyo, kasi matuto naman kayo makiramdam. Ilang beses sinabi ni Pangulong Duterte, hindi ko alam kung hindi kayo nakikinig, yung mga nasa Malacanang. Ilang beses sinabing, wala naman siyang pinagre-resign niya si Marcos, pinababagsak niya. Walang ganun. Sa pinag-uusapan, walang ganun. Kanino sila napapraning? Kanino sila nakikinig? Walang iba ko hindi doon sa mga sinasabi ni Maharlika. Diba? Again ha, this statement is not against Maharlika. Hindi yun. As a matter of fact, ito pa nga po ay isang compliment kasi she was effective na para mapraning ang gobyerno na ito. Na kahit wala namang pinaplano, wala namang intensyon na pabagsakin, umupo na, oo. Diba anong sabi nga ni Pangulong Duterte sa unang part? Kung mababasahin nyo ng galawan ni Pangulong Duterte nung unang part, anong sinabi niya? I'm not here to bring down the government. I'm just here to make sure that the democracy will be followed. Somehow, paano yun? Through criticism. Importante kasi na may nagkikriticize sa government so that yung gobyerno, particular yung mga public official, ay umayo sila. Hoy, binabantayan kayo ng taong bayan. Nakatingin sa inyo ang taong bayan. Ayusin nyo trabaho nyo. Yun lang naman. That's the intention of the Dutertes. Ayusin nyo trabaho ninyo. Nakabantay kami. Wala naman sinabing, uy, ayusin nyo, papalitan namin kayo. Ayun nga, sabi ni fiscalizer, si PRRD, hindi destabilizer. Yun ang katotohanan. Wala ho sa intensyon niya ang magpabagsak ng gobyerno. So napraning ho itong gobyerno natin kung bakit ganun. Kasi nga, maybe because na-trauma sila. Diba? Na-trauma sila doon sa pagkasipa sa kanila. Kaya ngayon, hindi pa gumagalaw, pinangungunahan na nila.